Ang One TV Usamis modalit kaninyo sa Kristohan ng programa aron sa pagpalawom ug pagpaambit sa pagtuo sa pulong sa Dios, pagpakabana alang sa kaluwasan sa matag usa. Namugna kining programa karon ang adlaw sa kaluwasan. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Og karon ania ang inyong alagad, Senior Pastor Reverend Dr. Ricardo M. Cortuna. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Mga higala ko sa Ginoo, nining adlaw karon diyan sab kining yung bus nga alagad Bishop Ricardo Cortuna sa programa sa telebisyon. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Kumusta kamong tanan akong mga suking tugsubaybay nining atong buluhaton sa pagwali sa pulong sa Dios, pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Dinhi nining atong buluhaton sa telebisyon karon ang adlaw sa kaluwasan ug salamat sa Dios. O kumusta kamong tanan akong mga suking tugsubaybay nining atong buluhaton sa Ginoo. Kutob sa maabot ining atong buluhaton, ining atong programa sa telebisyon sa nakalain nga mga dapit. Ihatod dako kaninyo ang akong mga pagpangusta diha sa inyong taksa-taksa ka mga puloy-ana ning inyong ubos nga lagad sa Dios, Bishop Ricardo Cortuna, maghatod sa pulong sa Dios diha kaninyo. Og salamat sa Dios, ang pulong sa Ginoo nag-ingon, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang o dili sa matag pulong nga magagawas gikan sa baba sa atong Ginoo. Salamat sa Dios ining atong higayon nga gihatag sa Dios kanato ug dili nato dugayon mga kaigsunan because the time is running out. Paghisgot na ta sa pulong sa Dios apan sa di pa nato kinihisgutan tungod kay ang pulong sa Dios balaan man magampo kita pinaagi sa pangalan ni Hesus. Nagpasalamat kami kanimo Dios dining kahigayunan nga imong gihatag kanamo karon sa pagpaminaw pagpatalinghog sa imong mga pulong dinhi sa among programa sa telebisyon karon ang adlaw sa kaluwasan. Salamat sa imong mga kamot nga imong gipadangat ngadto sa taksa-taksa nila ka mga television sets, ilang taksa-taksa ka mga panimalay aron modangat kanila o Dios ang imong mga pulong. Pulong sa kinabuhi, pulong nga naghatag og kabaguhan sa matag taksa-taksa ka kinabuhi sa matag usa ka tawo. Ug salamat sa kapasayloan sa sala nga imong gihatag kanamo. Salamat Ginoo nining tanan o kamong itugyan kanimo o panang imong mga pulong karon nining atong programa sa telebisyon karon ang adlaw sa kaluwasan. Sa ngalan ni Hesus, amen o amen. Matod pa sa pulong sa Dios, mga kaigsunan, 1 Pedro Kapitulo 3, versikulo 8, hangtod sa 17. Sa katapusan, pag samahan ninyo ang inyong hunahuna, mga maluluyon, mga mahigugmaon, ingon sa managsuon, mga kalulot, mga pinaubsanon, dili magbalos og dautan sa dautan, ni pasipala sa pasipala, kundili magpanalangin hinoon kay alang ni ining mga tinawag kamo aron magapanunod kamo og usa ka panalangin. Kay ang buot mahigugma sa kinabuhi ug magtan-aw sa mga adlaw nga maayo, pugnan niya ang iyang dila gikan sa dautan ug ang iyang mga ngabil aron nga dili kini musulti og limbo. Maglikay sa daotang mga buhat sa maayo, pangitaon ang pakigdait ug sundon kana. Kay ang mga mata sa Ginoo nagatamod sa mga mataro o ang iyang mga igdulungog nagapalinghog sa ilang mga pangampo. Apan ang naong sa Ginoo batok sa mga nagbuhat og dautan o kinsa ba ang magadaot kaninyo kung matinguhaon kamo ni atong mga maayo. Apan bisan pa kung kamo mag-antos tungod sa pagkamatarong, mga bulahan kamo, dili kamo mga hadlok sa ilang paghadlok ug dili kamo mga lisa, kundili
magbalaano ninyo diha sa inyong mga kasing-kasing si Kristo. Ingon nga Ginoo, sanglit andam kamo kanunay sa pagtubag sa tanang mga mangayo kaninyo mga katarungan o maglaom nga anaa kaninyo apan uban sa kaaghop o kahadlok nga sa ginabatunan ang usa ka maayo nga kaisipan aron sa ginaliba kamo nila maulawan ang mga nagabutang-butang sa inyong mga maayong pagawi diha kang Kristo. Kay labi pang maayo kung maoy kabubuton sa Dios nga mag-antos kamo tungod sa pagbuhat ug maayo tungod sa pagbuhat ug dautan. Kay nag-antos usab si Kristo sa nakausa tungod sa mga sala, ang matarong tungod sa mga dili matarong, aron kita pagadadon niya ngadto sa Dios. Sa gipatay siya diha sa unod, apan gibanhaw siya diha sa Espiritu. Ang Dios nagapanalangin mga kaigsunan ko sa Ginoo sa mga pulong nga atong gibasa pinasukad diha sa unang sulat ni Apostol Pedro sa Kapitulo 3, versikulo 8 hangtod sa 17. Naon sa may atong pagkahisgutan ni ini mga kaigsuunan aron matapok ang atong mga panghuna-huna may tungod ni ining sitas nga atong ginahisgutan sa 1 Pedro 3, 8 hangtod sa 17. Ang atong pagkahisgutan o subject matter nga atong pagdiskusan mga higala ko sa Ginoo is about handling threats to hope. Kanibang giunsa nimo pagdawat ang mga negatibo nga mga butang nga imong nakita sa imong palibot. Dalaygon ang ngalan sa Dios. Now, having insurance is a means by which we prepare ourselves for situations that otherwise might catch us off guard. Kaning naatay gitawag na to og insurance ba. Buti pa sabot atong gipangandaman ang atong kaugalingon ngadto sa unahan. Kay nagtuta nga kanang atong giapil, kanang atong giinvest nga insurance mo ni mo hatag kanato og proteksyon ngadto sa unahan. Mo ni mo provide kanato sa panahon nga naatas gitawag nato og kalisdanan. Hallelujah. Ug kun dunay moabot nga dili maayo, dili ta angay mablaka because aduna tay kasiguruan tungod kay doon natay insurance nga gibutang nato aron mohatag ka nato kasiguruan o proteksyon sa atong kinabuhi. Now, here, in this passage, the Apostle Peter returned to a subject that he addresses throughout his letter. Kung imong pagkatanaw, he discuss how believers are to respond to challenging circumstances. Yang gisgutan din o kung saan pag-respond sa mga magtotoo, may tungod kung adunay mga nagpanghitabo nga wala niya planuha na hitabo sa iyang kaugalingon kung unsaon niya kini pagatubang, as well as any hostility from non-believers. Now, regardless of what we encounter, nakalain-lain maguning atong problema
mga kaigsuunan ko sa Dios nga atong ginasugat matagadlaw. O tingali magkaanggit-anggit pero nagkalinlain Diyo. Unya nagdepende po usab kini sa imong response. Hallelujah. The way we respond demonstrated that our hope is in God. Dalaygon ang alas Ginoo. It is good for us to consider how we will respond to the threat before they come. Kung saan na to ni pag-atubang, ining gitawag na to hulga sa kinabuhi nga moabot kanimo. Hallelujah. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Number 1, ang unang nga butang, mga kaigsuunan ko sa Dios, be ready to encourage others according what Apostle Peter said in his word in verses 8 up to 12 in chapter 3. Our lives should be marked by the way in which we better the lives of those around us. Hallelujah. We should seek to get along with one another and show love in a variety of ways. Hallelujah. Daghan kaayong pamaagi. Mga kaigsuunan ko sa Ginoo. Ang pagpadaya sa imong gugma ngadto sa imong isikatao. Hallelujah. Wala nga ningon si Apostol Pedro, be ready to encourage others. Andam ka sa tanang panahon nga makapadasig ka sa ubang mga tao nga naay gitawag na to problema sa kinabuhi. According to Apostle Paul nga iyang sulat ngadto sa Pilipos kapitulo 2 versikulo 3, do nothing out of selfish ambition or vain. Rather, in humility, value others above yourself. Tagaan nimo o pagtagad ang uban o isipon nimo ang imong kaugalingon nga mas ubos kaysa uban. Dalaygon ang ngalan sa Dios. Tagaan nimo sila o pagtagad. Tagaan nimo sila o bili sa ilang pagkatao, isipon nimo ang imong kaugalingon nga ubos ka kay kanila. O taas sila kay kanimo. Dalaygon ang pangalan sa atong Ginoo. Humbly considering others as more important than ourselves. Ang pagpaubos sa imong kaugalingon o ang pagtanaw sa uban nga mas importante kay kanimo will motivate us to act in their best. Ngunit mo tukmod kanimo, mo challenge kanimo, paghimo og pinakamaayo nga butang diha kaniya. Even in this action are not reciprocated. We must do what we know is right. God has called us so that we may be blessed others. That is one of God's purpose. Gitawag ka sa Dios aron mahimong panalangin. Aron na imong panalanginan ang ubang mga tao. So, in short, mga kaigsuunan ko sa Ginoo, be ready to encourage other people. Ikaduhang butang, be ready to endure suffering. In verse 13 up to 14, very few people, if any, look forward
to hardship. Kani bitang mutanaw ka sa kalisod, problema, difficult period in our lives can distract our plan. Maka-disturbo sa ato ang mga plano sa kinabuhi. And unturn our vision to the future. Muni usas makapakgang sa atong panglantaw ngadto sa unahan. We should not be surprised. Hallelujah. However, when problem comes, facing difficulties is a part of life. Kabahin na ning problema sa kinabuhi. Hallelujah. Ang uban, tungod kay dili sila andam pagdawat aning problema, to come up into conclusion nga mabuhat og dili maayo. But if we are ready to endure suffering, tungod kay imo naman ang gipangandaman, ang imong pagantos, kay nasayod ka man, nga dili tanang panahon, ang kinabuhi na to hamugawad. Ang kinabuhi sa tao, higala ko sa Dios. Dalay ko nangalan sa Ginoo, sa mas ligid. Nga naman, adunay panahon, nga tuwa kasi ibabaw. Murag, tanaw nimo, murag hamugaway ang imong paginawa o ang imong kinabuhi. Apan tungod kay ang ligid, nagtuyok man, nga sa ato pa dili tanang panahon, nga naatas ibabaw, muabot pong panahon, nga naatas ubos. Ug atong bation, daw ang kalibutan midatog sa atong kinabuhi. Apan higala ko sa Dios, sultihan ko ikaw, if we are ready to endure suffering, makalahutay tani ini. Hallelujah. Dalaygon ang ngalan sa Dios. Sometimes, doon ay mga panahon, we must endure suffering because we are doing what is right. Adunay panahon nga aduna kay problema nga imong giatubang og nagantos ka tungod tingali kay nagbuhat ka og maayo. Ug sultihan kay ikaw, not all problems are form of punishment. Dili man tanang problema nga miabot nato nga tungod kay gisulutan ta. In fact, some suffering can be a blessing. Aduna po'y panahon nga ang imong giantos mahimong panalangin sa Dios. Sometimes dili na to mahibaluan ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Apan ngadto sa unahan, at the end of your problems, masayran nimo. God allow everything to happen. Nga gitugutan sa Dios, higala ko sa Dios, nga ang tanang mga butang moabot kanimo, mahitabo kanimo. Because God has a purpose. Tingali doon na kay problema karon, doon na kay problema sa panlawas sa imong balatian. And don't ask God a question. Ayaw pangutan ang Dios. Why? Kung dili pangutan ang Dios sa iyahang kabubuton sa imong kinabuhi. Adunay panahon nga ang kalisdanan sa panalapi moabot ka nato. Ang thank God, atong hinumduman ang iyang mga saad, He is Jehovah Jireh. He is the Lord our provider. He is our supplier. Siya ang magtatagbo sa tanan natong panginahanglan. Yes, we are limited everything. Dili ta kusgan nga tao nga mahimo nato ang tanan. But according to Apostle Paul, ningon si Apostle Pablo, but I can do all things through Christ who strengthened me. Mabuhat nako ang tanang mga butang, pinaagi kang Kristo nga naghatag kanako kusog ug naglig-on kanako in spite sa daghang mga pagsulay ug mga problema nga maabot sa akong kinabuhi. Hallelujah. We need not fear troubles
Dili ta angay mahadlok sa nakalain-laing mga kaguliyang. Dili ta angay matarantar sa panahon nga doon natay mga crisis sa kinabuhi. Remember, knowing that God will work everything out for our good. Sakit alang ka nato. Apan ngadto sa unahan, kana adunay plano sa Dios for our own good, alang sa atong kaayuhan. So, dalaygon ang pangalan sa Dios. Ang pulong sa Dios, higala ko sa Ginoo nagakanayon. In Romans chapter 8, verse 28. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him. Gitugutan sa Dios ang tanang mga butang na mahitabo. Kanimo. Niadtong mga tao kihigugma sa Ginoo o nahigugma kaniya. Dalaygon ang ngalan sa Dios. Who love, been called according to His purpose. In short, doon ay panahon na ikaw o ako musinati o mga talagsaon ng mga pag-antos. But God has a purpose. Sa ako nang gigon, doon ay mga problema nga niabot nga nakaproblema ka because you are doing right in the sight of God. Apan doon na po'y problema nga niabot kanimo tungod sa imuhang pagsuwail o pagsupak sa kabubuton sa Dios. Apan gitugot sa Ginoo kining tanan aron mapurma ang kabubuton sa Dios diha sa imong kinabuhi, higala ko sa Dios. So, sa atong pagabuhaton, we need to be ready to endure suffering. Andamon na to ang atong kaugalingon. That's why we invest insurances for our future. Tungod kay nagtuota nga kung mo investa diha, kung doon ay kalisdanan, doon na tayo makuot, doon na tayo magamit alang sa atong ugma ngadto sa unahan. Tungod kay we do not know what will happen tomorrow. Wala ta masayod kung unsay mahitabo ugma. But the only things I know and we know, my brothers and sisters, our future, our time are in the hand of our God. Ang atong ugma, ang atong panahon, naa sa kamot sa atong Ginoong Dios. So, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, we need to be ready. Kung dili ka ready, dili ka kadawat sa magpanghitabo sa imong palibot ngadto sa unahan. But if we are ready to suffer, if we are ready to endure suffering, praise the name of the Lord. Because we understand na sabtan na to na God has a plan and purpose. Each one of us sa tanan ng mga pag-antos na atong maagian diha sa atong pagpangalagad sa buhi na to nga Dios. Katapusan, higala ko sa Dios. Be ready to give a reason for your hope. Verse 15, 17. Ultimately, we are able to endure our circumstances by keeping our attention on Christ, recognizing His position as Lord of our lives. Put everything else in perspective. Wow! Salamat sa Ginoo. Kani bitang daghan tag maagian ba mga kahigalaan o mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Daghan tag maagian nga mga pagsulay. Nga naka-injured ka ni ana, nakalabang ka ni ana. Kibalo ba ka higala ko sa Dios? Mahimo kang galamiton sa Ginoo. Nga naman,
Tungod kay makahatag ka sa imong testimonyo ngadto sa mga tao. Kung giunsa nimo, ug unsay gibuhat nimo, nganong nakalabang ka man, anang gitawag nato og pagsulay nga niabot nimo. Higala, kung sa Ginoo, be honest with you. Sultihan ta mo. Sa panahon nga wa pa ko mga lagad sa Ginoo, sa dito pa ko sa kalibutan, I am a drug victim. Ang tangkad, God saved me. God gave me a new strength, new hope, a new life. Ug tungod niya sayon kayo kanako ang pagtestimonyo, ang paghatag o pag-asa sa mga tao nga naulipon ni ining gitawag nato druga. Dili tingalita pareho og naagian, pero nakalabang ta. Dili tingalita pareho og problema, pero nakalabang ta. Dili tingalita pareho og giantos, pero nakaantos ta. So, buti pa sabot, dunay Dios nga nagpaluyo ni ining tanan. Ug tungod niya na higala ko sa Ginoo, gamiton tas Ginoo to share, to testify what the Lord has done in our lives. When we recall what God has done for us in Christ, we can confidently testify about our faith. Maisugon kayo ka. Mo testimonyo, mo pamatuod sa mga tao. Nga naman, tungod kay nakalabang ka ni ini. We can do this respectfully, without arguing with others who may be hostile to what we have to say. Dalaygon ang pangalan sa Diyos. Maisugon ka, musulti ngadto kanila. So way paglalis, way paghatag og mga argumento tungod kay nakaagi ka ni ana. Dalaygon ang pangalan sa Diyos. Taking our faith and our responsibility to treat everyone gently and with respect seriously, allow us to have a clear conscience. God can take what others intend for our harm, use it for good, according to Genesis chapter 50 in verse 20. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Alang ka nato sakit. But the end of this, maayo di ay nga sakit. Kay doon na di ay nindot nga gitawag nato og resulta ang atong naagian. Muni mo mold sa ato ang pagtuo sa Dios. Muni mo mold sa ato ang pagsalig sa Dios. Kini gitawag nato kalamidad nga niabot sa atong kinabuhi. Adunay daghang mga tao higala ko sa Dios nga nawad-an og paglaom, nawad-an og pag-asa. Apan ikaw galamiton sa Ginoo. Tungod kay sa samang higayon nakalabang ka ni ana, ug mo'y hinungdan nga epektibo kang galamiton sa Dios. Tungod kay nakasinati ka sa iya usab nga kasinatian. What God has done in your life. Kung unsay gibuhat sa Dios sa imong kinabuhi, higala ko sa Ginoo. Dalaygon ang ngalan sa Dios. Hallelujah. In Genesis 50, in verse 20, you intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Hallelujah. Matud pa sa ato ang kalingong pinulungan, you intended to harm me. Ikaw tingali
nagahimo og dili maayo o pagpasakit ka nako, apan ang akong Dios iyang buhaton ang dili maayo ngadto sa maayo diri sa atong mga kinabuhi. So kining tanan mga kaigsuonan ko sa Dios nga atong nagian, sugata, dawata kini. Kay dunay panahon na ang bagyo mulurang ug musubang ang pagbanag-banag sa adlaw. Laing pag-asa, laing kusog nga atong madawat gikan sa atong Ginoo. Trials will come in our lives. Ang mga pagsulay moabot gayud sa kinabuhi sa tao. Whether they arise from circumstances or interactions with other people, regardless of the types of situation we encounter. Our focus is to remain the same, the salvation God has given us through Christ Jesus. Dalaygon ang pangalan sa buhi nato nga Dios. We know that God has given us hope now and for eternity, and we should share this hope with others along the way. Dapat lang higalak ko sa Ginoo. Hallelujah. Tungod kay ang Dios naghatag kanato paglaom, dapat lang nga ato kining ibahin ngadto sa uban na nagkinahanglan usab sa maong paglaom. Hallelujah. Salamat sa Dios, higala ko sa Ginoo. Nagtuo ko nga nasabtan kini natong simple kayong itawag nato nga elaboration sa pulos Ginoo. I hope nga kining mapulong sa Dios kay imo karong nadunggan, mo nimo hatag kanimo og lain na kusog pag-asa sa kinabuhi. Higala ko sa Dios. So kining inyong ubos nga lagad sa Dios, Bishop Ricardo Cortuna, manamilit na usab kaninyo nining programa sa telebisyon karon na naglam sa kaluwasan. Salamat sa Dios o pagampo ta, higala ko sa Ginoo. Nagpapasalamat kami kanimo amahan. Nining higayon kay gihatag ka na mo sa pagpatalinghog sa imong mga pulong. Salamat sa imong pagpanalangin ini. Salamat sa mga kaigsuonan nga dunay nagkalilaing mga problema nga giatubang sa kinabuhi. But we have hope in you, God. Doon na kami pag-asa diha kanimo Ginoo. Hallelujah. Ug salamat Lord sa diha nga makalabang kami nining kalisdanan na among giatubang. Ginoo, unya mahimo kami epektibong gamiton sa among kasinatian, experience Lord what the Lord has done in our individual lives, Lord. So we can share to other people, O God, and help us, Lord. Encourage us, O God. Give us the power, Lord. Give us the anointing. Give us the Holy Spirit, Lord. Hallelujah. Aron makabuhat kami sa dugang pang mga butang diha kanimo Ginoo. So, sulbara kining ako mga kaigsunan na kanilaing mga panginahanglan, tukuti Ginoo. Gahom sa Espiritu Santo magapunguhan. Diha kanimo mga pagpasidungog ug himaya alang kanimo. Amen. Amen. So, salamat sa Dios, higala ko sa Ginoo. Pansadili pa ko mga mobiya dinis telebisyon, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Tugot Dios ako sa pag-imbitar kaninyo. Hallelujah. Kining atong buluhatos Ginoo sa pagwali sa pulos Ginoo, ang ato ang simbahan, ang atong fellowship na hinahimutang sa ikaduhang andana sa FGK building sa 2nd floor. O nga atong silibahon magsugod kinig alas 8:30 hangtod alas 9:30 mo ang atong Sunday school. Unya mahuman nga atong Sunday school alas 9:30 magsugod dayon ang atong gitawag nato og divine worship. So ako mong giimbitan, kung makadrop by mo din sa Usami City, makari mo sa Usami City, you can visit me or text me in my hotline number nga imong makita dinha sa ato ang tagsa-tagsa ka television set. Kung salamat sa Ginoo mga kaigsunan, ug doon na mo'y mga pangutana, doon na mo'y mga kalibog, o doon na mo'y mga problema, tagsa-tagsa ninyo ka mga kinabuhi. Whatever problems mga kaigsunan, hallelujah, ang atong Dios makahimo ni ining tanan sa pagtabang kanato sa iyang mga pulong. Hinumdumi, ang pulong sa Dios mas gahait o mas gamahanan pa kini sa espada nga duhay sulab. Mulagbas kini sa kinagitabuan sa kalagog espiritu ang pulong sa buhi nato nga Dios. Nalay ko na ngalan sa Dios, ako manamili ito usap kaninyo, ininyo ubos nga lagad sa Dios, Bishop Ricardo Cortuna nagmuingon, God bless us. Karon ang adlaw sa kaluwasan.
Mawkadto ang Kristohanong programa sa One TV Usamis. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Uban ni Senior Pastor Reverend Dr. Ricardo M. Cortuna, ganagpaambit sa pagtuo sa pulong sa Dios og nagpakabana alang sa kaluwasan sa matag usa. Hangtod sa sunod ngay gayon, ang Dios magapanalangin kanatong tanan.